Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga lalaki ay tila napakalayo? Hindi bastos, iba lang. Ang mga ito ay madalas na mga sigma na lalaki, isang uri ng personalidad na hindi akma ng maayos sa karaniwang mga kategorya ng lipunan. Hindi tulad ng papalabas na alpha o ang beta na nakatuon sa grupo, ang mga lalaking sigma ay mga independenteng palaisip na sumusunod sa kanilang sariling landas. Isipin sila bilang mga tahimik na tagamasid na nagpoproseso ng mundo sa kanilang sariling natatanging paraan. Bago tayo magsimula, gusto mo bang malaman kung paano magtagumpay kahit walang validation mula sa iba? Kung paano makakuha ng respeto na hindi mo hinihingi? Kung paano magkaroon ng disiplinang tahimik pero malupit? Kung paano makikitungo sa mga babae, kaibigan at sa sarili bilang isang lone wolf? Kung gayon, i-download ang ebook na The Way to Sigma Wolf. Ngayon, magsimula tayo. Itinuturo ng mga psychologist na natural tayong naaakit sa mga taong nagpapahayag at palakaibigan. Ang aming mga utak ay naka-wire upang kumonekta sa pamamagitan ng nakikitang emosyonal na mga pahiwatig, ngiti, masigasig na pagbati, mga animated na pag-uusap. Kapag ang isang tao ay hindi nagbibigay ng mga senyales na ito, madalas naming pinupunan ang mga blangko ng aming sariling mga pagpapalagay. Doon nanggagaling ang label ng kolb, ang taong mas nakikinig kaysa nagsasalita sa mga pulong. Ang kapitbahay na tumango sa halip na huminto para sa isang 20 minutong chat. Ang kaibigan na mukhang mahusay na gumagawa ng mga bagay ng mag-isa. Kapag ang mga tao ay hindi tumutugma sa aming mga inaasahan para sa panlipunang init, kung minsan ay hindi namin nabasa ang kanilang pag-uugali. Ang katotohanan ay, kung ano ang mukhang lamig sa labas ay karaniwang isang bagay na ganap na naiiba sa loob. Bagamat maaaring mukhang malayo o hiwalay ang mga ito, kadalasan ay mas marami pa ang nangyayari sa ibaba kaysa sa napagtanto ng karamihan ng mga tao. Isa-isahin natin ang 6 na dahilan kung bakit ang mga lalaking sigma ay maaaring maging malamig kahit na hindi iyon ang kanilang nararamdaman. Bilang isa, limitadong emosyonal na pagpapahayag. Napansin mo na ba kung gaano kabilis husgahan ng mga tao ang isang taong hindi gaanong nagpapakita ng emosyon? Kami ay nakaprogram upang asahan ang ilang mga reaksyon. Isang malaking ngiti kapag may magandang nangyari, nakikitang galit kapag may nangyaring masama. Kapag ang isang tao ay hindi sumunod sa script na ito, ang aming mga utak ay nagsisimula agad na gumawa ng mga pagpapalagay. At maging tapat tayo, ang mga pagpapalagay na ito ay halos palaging negatibo. Iniisip ng mga tao na ang taong tila hindi nasasabik sa kanilang pag-promote ay dapat na walang utang na loob. Naniniwala sila na ang isang taong hindi mukhang malungkot sa isang libing ay dapat na walang pakialam. Marami ang nag-aakala na ang isang taong hindi nagagalit ay binubote ito at sa huli ay sasabog. Nangyayari ito dahil ang mga tao ay nakawire sa salamin ng mga emosyon. Ipinakikita ng mga pag-aaral na kapag nakakita tayo ng isang tao na ngumiti, ang ating utak ay talagang nag-trigger ng ating sariling mga kalamnan ng ngiti. Kapag ang pag-mirror na ito ay hindi nangyari sa mga sigma na lalaki, lumilikha ito ng disconnection na nagpapahirap sa iba. Isipin kung ano ang karaniwang reaksyon ng mga tao sa mabuting balita. Tumalon sila, high five, baka sumigaw pa. Ipinagdiriwang ng ating kultura ang malalaking nakikitang reaksyon. Nakagawa kami ng mga inaasahan na ang tunay na pangangalaga ay dapat na sinamahan ng malinaw na pagpapakita ng damdamin. Ngunit ang mga sigma na lalaki ay nagproseso ng mga emosyon ng iba. Ang kanilang mga damdamin ay tumatakbo ng kasing lalim, kung minsan ay mas malalim. Ngunit hindi nila ito automatikong ipinapakita sa labas. Ang kanilang kagalakan, kalungkutan o pag-aalala ay nangyayari muna sa loob. Kapag nagpapahayag sila ng damdamin, kadalasan ito ay sa mas banayad
at kinokontrol na mga paraan. Hindi ito lamig. Ito ay ibang emosyonal na operating system. Habang ang iba ay nagbo-broadcast ng kanilang mga damdamin sa pamamagitan ng mga ekspresyon ng mukha at wika ng katawan, ang mga lalaking Sigma ay may posibilidad na ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng mga aksyon at desisyon kaysa sa mga halatang pagpapakita. Marahil ay dapat nating tanungin kung bakit natin pinahahalagahan ang dami ng emosyonal na pagpapahayag sa lalim nito. Kung tutuusin, ang ibabaw ng karagatan ay maaaring magkagulo at bumagsak, ngunit ang tunay na kapangyarihan nito ay nasa tahimik na kailaliman sa ibaba. Bilang 2, kawalan ng interes sa pagpapatunay sa lipunan. Karamihan sa atin ay nagmamalasakit sa iniisip ng iba. Nag-post kami sa social media na umaasa sa mga gusto. Nagdamit kami para magpahanga. Sinasabi namin ang mga bagay upang makakuha ng pag-aproba. Likas sa tao na humingi ng pagpapatunay mula sa ating mga social group. Dito namumukod tangi ang mga lalaking Sigma sa karamihan. Habang ang iba ay naghahangad ng mga gusto, komento at pag-aproba, ang mga taong ito ay naglalaro ng ibang laro. Nakabuo sila ng panloob na sistema ng pagmamarka na hindi umaasa sa mga opinyon o pagpapatunay sa labas. Ang pagsasarili na ito mula sa pag-aproba ng lipunan ay kadalasang napagkakamalang pagiging malamig. Sa isang mundo kung saan ang mga tao ay patuloy na naghahanap ng pagpapatunay, ang isang taong hindi naglalaro ng larong ito ay tila kakaiba, kahit na mayabang. Kung ang isang Sigma na lalaki ay hindi nagmamalasakit kung ang kanyang kasuotan ay nakakakuha ng mga papuri o ang kanyang biro ay natatawa, ipinapalagay ng mga tao na wala siyang pakialam sa kanila. Ang katotohanan ay ibang-iba. Ang mga lalaking Sigma ay talagang nagmamalasakit sa mga bagay at tao na mahalaga sa kanila. Hindi lang nila kailangan ng patuloy na panlabas na kumpirmasyon na nasa tamang landas sila. Ang kanilang kasiyahan ay nagmumula sa loob, mula sa pag-alam na sila ay namuhay ayon sa kanilang mga halaga, hindi mula sa pagkolekta ng pag-aproba. Pag-isipan kung paano mapalaya ang mindset na ito. Bagamat ang isang alpha na lalaki ay maaaring makaramdam ng pressure na patuloy na patunayan ang kanyang pangingibabaw at ang isang beta na lalaki ay maaaring makaramdam ng pangangailangan na sumunod at pasayahin ang iba, ang isang Sigma na lalaki ay maaaring mabuhay ng totoo nang hindi humihingi ng pagpapatunay mula sa iba. Hindi ito nangangahulugan na ang mga lalaking Sigma ay antisosyal o walang mga relasyon. Sa katunayan, madalas silang may malalim na koneksyon sa ilang piling individual na nakakaunawa sa kanilang natatanging pananaw. Ang kalidad na ito ay hindi tungkol sa pagiging mas mahusay kaysa sa iba, ito ay ibang paraan sa buhay. Ang paghabol sa pagpapatunay ay isang walang katapusang laro na hindi kailanman tunay na nasiyahan. Marahil ang pinakamalayang mga tao ay hindi ang mga may pinakamaraming pag-aproba, ngunit ang mga hindi nangangailangan nito. Bilang 3, kalikasan sa sarili. Isipin ang isang tao na kayang ayusin ang sarili nilang sasakyan, magluto ng sarili nilang pagkain, lutasin ang sarili nilang mga problema at pamahalaan ang kanilang mga emosyon nang hindi patuloy na humihingi ng tulong. Iyan ang self-sufficient na katangian ng isang Sigma na lalaki, isang katangian na madalas na mali ang pagkaunawa bilang pagiging malamig. Mula sa isang maagang edad, maraming Sigma na lalaki ang natutong umasa sa kanilang sarili. Marahil ay itinuro sa kanila ng pangangailangan o marahil ay natuklasan nila ang kasiyahan sa paghawak ng mga bagay ng nakapag-iisa. Anuman ang pinagmulan, nakabuo sila ng isang kahanga-hangang kakayahan na maging kanilang sariling sistema ng suporta. Ang pag-asa sa sarili na ito ay lumilikha ng isang kawili-wiling psikolohikal na epekto. Ayon kay Robert Glover, may akda ng No More Mr. Nice Guy, ang mga taong nagpapakita ng mataas na kasiyahan sa sarili ay kadalasang nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan sa iba. Kami ay mga panlipunang nilalang na nakaprogram upang mag-alok at tumanggap ng tulong.
Kapag ang isang tao ay tila hindi kailangan sa amin, ito ay maaaring pakiramdam tulad ng pagtanggi. Panoorin kung ano ang reaksyon ng mga tao kapag nalutas ng isang sigma ang isang problema nang hindi humihingi ng tulong. Kadalasan mayroong banayad na kakulangan sa ginhawa kahit na inis. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Nagtataka sila, hindi nauunawaan na ang kanyang unang instinct ay hindi upang abutin, ngunit upang tumingin sa loob. Ang pagsasarili na ito ay lumampas sa mga praktikal na kasanayan hanggang sa emosyonal na regulasyon sa sarili. Habang ang iba ay maaaring mangailangan ng patuloy na katiyakan o suporta, ang mga lalaki ng sigma ay nakabuo ng mga panloob na mekanismo ng pagkaya. Pinoproseso nila ang mga pagkabigo, ipagdiwang ang mga tagumpay, at ginagawa ang mga hamon sa kalakhan sa kanilang sariling mga tuntunin. Ang kabalintunaan ay ang pagiging makasarili na ito ay hindi nangangahulugan na hindi sila makakabuo ng malalim na koneksyon. Kapag ang mga lalaki ng sigma ay umabot, madalas itong tiyak dahil hindi ito nagmumula sa pangangailangan, ngunit mula sa isang tunay na pagnanais para sa koneksyon. Hindi attachment ang kanilang self-sufficiency. Ito ay simpleng pagtanggi na umasa sa iba kapag nakabisado na nila ang pagiging matatag na mag-isa. Bilang 4. Pangangailangan para sa personal na puwang. Ang personal na espasyo ay hindi lamang pisikal, ito ay mental at emosyonal din. Para sa mga lalaking sigma, ang espasyong ito ay kasing halaga ng tubig o hangin. Nangangailangan sila ng mga regular na panahon ng pag-iisa upang muling mag-recharge, magmuni-muni at maproseso ang kanilang mga karanasan sa paraang hindi naiintindihan ng karamihan ng mga tao. Ang pangangailangang ito ay madalas na lumilikha ng hindi pagkakaunawaan. Kapag ang isang sigma na lalaki ay lumayo sa mga sitwasyong panlipunan o naglalaan ng oras na mag-isa, ang iba ay madalas na mali ang kahulugan ng kanyang mga aksyon. Iniisip nila kung siya ay naiinis, nagagalit o partikular na iniiwasan sila. Mas simple ang katotohanan, nire-refill niya lang ang kanyang mental energy reserves. Ito ay tinatawag na restorative solitude, oras na nag-iisa na tumutulong sa pag-reset ng utak at pagproseso ng impormasyon. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga regular na panahon ng pag-iisa ay nagpapabuti sa pagkamalikhain, paglutas ng problema, at emosyonal na regulasyon. Para sa mga lalaking sigma, hindi ito isang luho, ito ay isang pangangailangan. Nangyayari ang disconnect dahil iba ang wired ng karamihan sa mga tao. Bagamat marami ang nakakahanap ng enerhiya sa patuloy na koneksyon, ang mga lalaki ng sigma ay nakakaranas ng masyadong maraming pakikipag-ugnayan sa lipunan bilang draining kaysa sa energizing. Ang kanilang utak ay pinoproseso lamang ang mga social stimuli sa ibang paraan na nangangailangan ng mas maraming oras upang ayusin ang mga karanasan. Lumilikha ito ng isang mapaghamong kabalintunaan. Ang mas socially depleted na nararamdaman ng isang sigma, mas kailangan niya ng alone time. Ngunit habang mas nag-iisa siya, mas nakikita siya ng iba bilang malayo o malamig. Ito ay isang cycle na nagpapatibay ng hindi pagkakaunawaan sa magkabilang panig. Ang mukhang withdrawal ay talagang pag-iingat sa sarili. Ang sigma ay hindi humihila dahil wala siyang pakialam. Gumagawa siya ng espasyo para makabalik siya bilang ang kanyang pinakamahusay na sarili, ganap na kasalukuyan at nakatuon. Numero 5. Tuwid na komunikasyon. Nakarating na ba kayo sa isang tao na nagsasabi lang kung ano ang kanilang ibig sabihin nang wala ang lahat ng karaniwang pakikisalamuha? Walang matalo sa paligid ng bush, walang sugar coating, walang bumabagsak na mga pahiwatig, malinaw, direktang komunikasyon. Iyan ang diskarte ng sigma na lalaki sa pakikipag-usap at madalas nitong nahuhuli ang mga tao sa isang mundong puno ng mga social niceties at unspoken rules.
Karamihan sa mga pag-uusap ay sumusunod sa isang hindi nakasulat na script. Nagsisimula kami sa maliit na usapan, maingat na pahiwatig sa kung ano ang talagang gusto naming sabihin, at una ng aming aktwal na mga punto ng mga parirala na parang iniisip ko lang kung marahil o iniisip ko na marahil. Karaniwang nilalaktawan ng mga lalaking Sigma ang sayaw na ito. Ang psychologist na si Harriet Lerner ay nagsasaad na ang direktang estilo ng komunikasyon na ito ay kadalasang nakikita bilang malamig o bastos pa nga sa mga kulturang nagpapahalaga sa hindi direktang komunikasyon. Kapag ang isang Sigma na lalaki ay nagsasabi ng eksakto kung ano ang kanyang iniisip nang hindi ito nilalambot, ang mga tao kung minsan ay nakakaramdam ng pagkabulag sa kanyang katapatan. Nagtataka ang mga tao kung talagang sinabi niya lang iyon, hindi dahil sa masama ang kanyang mga salita, ngunit dahil hindi na-filter ang mga ito ng karaniwang sosyal na padding. Ang tuwirang paraan na ito ay nagmumula sa isang lugar ng paggalang, hindi lamig. Pinahahalagahan ng mga lalaking Sigma ang kanilang oras at oras mo. Naniniwala sila na ang malinaw na komunikasyon ay pumipigil sa mga hindi pagkakaunawaan at nasayang na enerhiya. Bakit gumugol ng 20 minuto sa pagpaparamdam sa isang bagay na maaaring ipahayag sa isang malinaw na pangungusap? Ang tuwirang ito ay nagpapakita rin ng isang tiyak na pagtitiwala. Kapag ang isang Sigma ay malinaw na nagsasalita sa iyo, ipinapalagay niya na maaari mong panghawakan ang katotohanan ng hindi ito kailangang balot ng nakakaaliw na wika. Kapag ang napakaraming komunikasyon ay natatakpan ng mga nakatagong agenda at hindi nasabi ng mga inaasahan, mayroong isang bagay na nakakapreskong tapat tungkol sa isang taong basta na lang nagsasabi kung ano ang kanilang ibig sabihin. Number 6. Selective social engagement. Naisip mo na ba kung bakit tinatanggihan ng lalaking iyon ang karamihan sa mga imbitasyon ngunit nagpapakita ito sa ilang piling kaganapan? O bakit nakakapag-usap siya ng ilang oras tungkol sa isang bagay na makabuluhan ngunit nawawala sa mga pag-uusap tungkol sa chismis o drama? Maligayang pagdating sa mundo ng piling pakikipag-ugnayan sa lipunan, isa sa mga pinaka-hindi nauunawa ang katangian ng mga lalaking Sigma. Narito kung ano ang nangyayari habang ang karamihan sa mga tao ay nararamdaman ng lipunan na obligado na dumalo sa bawat pagtitipon, magsabi ng oo sa bawat imbitasyon at makilahok sa lahat ng mga pag-uusap. Sinasala ng mga lalaking Sigma ang kanilang mga social na pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng kalidad kaysa sa dami ng lens. Ito ay hindi tungkol sa pagiging snob, ito ay tungkol sa pagiging sinasadya. Ipinapaliwanag ni Susan Cain, may akda ng Quiet, The Power of Introverts, ang pag-uugaling ito bilang pamamahala ng enerhiya sa lipunan. Ang mga taong may mga katangian ng Sigma ay kadalasang nakakaranas ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan sa ibang paraan. Nakakakuha sila ng enerhiya mula sa malalim, makabuluhang mga koneksyon, ngunit nakakahanap ng mababaw na mga obligasyon sa lipunan sa halip na nagpapasigla. Ang pumipiling diskarte na ito ay madalas na binansagan bilang lamig. Ang kasamahan na lumalampas sa happy hour ay maaaring makitang hindi pala kaibigan. Ang kaibigan na hindi tumutugon sa bawat mensahe ng panggrupong chat ay maaaring mukhang walang interes. Ang miyembro ng pamilya na lumayo mula sa kaguluhan sa holiday para sa isang paghinga ay maaaring mukhang malayo. Ang hindi nakikita ng mga nagmamasid ay ang maingat na pagkalkula na nangyayari sa likod ng mga eksena. Ang bawat pakikipag-ugnayan sa lipunan ay may kasamang gastos sa enerhiya at likas na pinapanatili ng mga lalaking Sigma ang kanilang panlipunang baterya para sa mga palitan na mahalaga. Mas gugustuhin nilang magkaroon ng 3 makabuluhang pag-uusap kaysa 20 mababaw. Kapag sila ay nakikipag-ugnayan, sila ay ganap na naroroon. Sila ay nakikinig ng malalim.
nag-aambag ng may pag-iisip at tunay na kumokonekta. Maaaring mas kaunti ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan, ngunit mas makabuluhan ang mga ito. Marahil ay mali nating sinusukat ang init sa lipunan, hindi sa kung gaano kadalas nagpapakita ang isang tao, ngunit sa kung gaano sila kaganap kapag nandyan sila. Kung nakausap ka ng video na ito, mag-subscribe para sa higit pa sa mga katangian ng Sigma at mga nauugnay na paksa. Pindutin ang like button at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Kunin ang librong The Way to a Sigma Wolf kung gusto mong matuto palalo sa archetype na ito. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga lalaking handang tahakin ang sariling daan. Kung isa ka sa kanila, i-download ang ebook sa description or type the word sa comment section Sigma. Ngayon para isend ko sa iyo ang ebook. Become the Sigma Wolf. Walk your own path. Salamat sa panonood, manatiling matatag at patuloy na umuunlad.